K-drama na to, oh. Ang ganda. Oh, Tonek, bakit gising ka pa? Anong oras na? Ba't di ka pa natutulog? Mamaya na, ma. Maaga pa naman. Tatapusin ko muna itong pinapanood ko. Sino ito nag-chat na to? Ay, oo nga pala. May activity nga pala kay ma. Pero mamaya ko na gagawin ito. The next day. Yan, yung hugasin, di pa naayos. Kakain na lang. Hindi pa naayos yung pagkain. Nasaan ba si Antoinette? Kulang pa ng plato. Okay na yan, dalawa lang kami kakain. Antoinette? Anak? Kakain na! Ano ba yan? Anong oras na ba? Maaga pa pala. Tulog muna ako. Hoy, ano, Antoinette? Anong oras na? Di ka pa gumigising. Tignan mo yung kwarto mo. Napakagulo pa, oh. Ano ba yan? Ang aga-aga pa naman. Ginagawa mo, yung mga hugasin, hindi mo pang hugasan. Panay kang computer dyan. Ano na, kumain na tayo. The next day. Bakit ka natutulog sa klase? Sorry po, ma'am. Bakit ka natutulog sa klase? May problema ka ba? Pwede ka magsabi sa akin. Sige, kung ayaw mo talagang sabihin o ano yung napakain sa kayo, ipapatawag ko na lang ng magulang mo. Pagpuntahin mo siya sa akin bukas. The next day. Gumagawa yung ginagawa ni Antoinette sa school. Palagi na siya natutulog. Kapag tinatawag ko, parang wala pa rin. Inausap ko na siya pero gano'n pa rin. Ngayon nga po yung problema ko sa anak ko, ma'am. Lagi po siya na-apply lang natin gabi, nagising pa. Pinapatulog ko po, sabihin niya po, mamaya pa kakantong. Puyat po siya kakantong na mga pinapanood niya po sa computer niya. Palagi na siya tulog at hindi na rin siya nakakasakit sa mga station namin. Kakausapin ko na lang po siya tapos ayun po, nakaayos ko sa kanya yung mga behavior na pwede ko sa school. Ano lang siya, kausap na lang siya kasi pinry ko rin siya kausapin pero wala hindi talaga siya nagsasabi sa akin kung ano yung problema. Sige po, kakausapin ko na lang po siya kung nagpatuloy ako sa akin. Thank you po. Sa simula, tila libangan lamang ang paggamit ng computer. Ngunit, unti-unti naging labis ang oras na ginugugol dito. Napabayaan ang pag-aaral at pakikipagsalamuha sa pamilya. Parang nawala na rin ang totoong buhay. Sa kalaunan, nang magtanto niyang kailangan niya nang magbago, sinimulan niya ng limitahan ang oras niya sa pagkukomputer at gumawa na lamang ng mga gawaing bahay at gawaing pang-eskwelahan. Para sa kanya, hindi ito naging madali. Ngunit sa huli, natutuhan niya pa rin itong gamitin ng tama.